14 na milyong mga Pilipino ang miyembro na ng Philippine Cooperative Center kung saan nakaiipon ang mga ito at nakatutulong din sa kanilang komunidad. Taliwas naman ito sa inilabas na survey ng World Bank. Si George Bandola sa detalye. Halos kalahati ng mga Filipino ang walang ipon. Sa survey ng World Bank Group, lumalabas na 49% ng mga Filipino ang walang ipon o kaya'y walang kakayahang maglaan para sa hinaharap. Ginawa ang survey sa 3,000 pamilya mula Pebrero hanggang Setyembre 2014. Again, I want to stress that Philippines is not the only country. If you would look at other countries where we have done this survey, people are everywhere pretty much the same. There is always some external factor, to identify as a reason for why the money runs out. Dahilan ng mga ito, kakulangan ng sweldo, tumaas na halaga ng mga bilihin, pantulong sa kapwa o kamag-anak, hindi inaasahang gastusin, sobrang paggasta at nakaligtaang pagbabudget. Kaya kinakapos sa budget. Limitado rin ayon sa World Bank ang kaalaman ng mga Filipino sa mga available credit institutions para sana mapunuan ang kanilang pangangailangan sa budget. Mga formal credit institutions na mas mababa ang interest. But we see that more than a third use either informal credit or informal savings at the top. But then if we look at the bottom, we see that the usage of the formal financial products is quite small. I mean, mortgage is only 4% of adults say that they have, credit card only 5%, formal credit is only 10%, and then debit card is again only 13%. Pero ayon sa Philippine Cooperative Center, noon pa man gumagawa na ng hakbang ang mga kooperatiba para mga miyembro nito ang kahalagahan ng pag-iimpok. Taliwas sa resulta ng survey ng World Bank, sa kanayunan halos 14 million Filipino na ang miyembro ng kooperatiba na bukod sa nakakapag-ipon daw ay nakakatulong pa sa kanilang komunidad. Sa amin, sa kooperatiba, ang emphasis namin is you have to save first before you make utang. No? Ganon yung nilalagay namin sa isipan ng aming mga miyembro. At nabanggit nga kanina, meron kami tinatawag na financial literacy. Bago ka maging miyembro, nagkakaroon kami ng pre-membership education seminar at ito ay ipinaliliwanag. Yes, the number one agenda now of all of these countries, especially here in the Philippines, is to enhance capabilities of our people in how to give them entrepreneurial ability, management adroitness, and technical know-how. I do believe that would include financial capabilities. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.